Hollywood TV. Panay ang hikbi, singhot at singan, Choleng. May matching pagpilipit pa iyon ng laylayan na maluwang na blusa nito. Lalo tuloy sumakit ang ulo ni Ralph. May hangover pa naman siya. Kung bayolenteng tao lamang siya, ay baka natagpasanan niya ng ulo ang nagrereklamong kawaksi. Kung sa bagay, may merit ang reklamo ni Choleng. May dahilan nito para umasta na animo isang martir na kasambahay sa isang teleserye. Kuya, nagpapansisinsiya naman ako kay Lula, pero hindi ko na kaya. Benato niya ako ng balat ng saging. Wala raw akong selbe. Masakit deto, kuya, masakit. Pakiramdam yata nito ay ito siya at tigay at dinibdiban pa nito ang sarili. Sinusuntok mo ang sarili mo. Paano hindi ka masasaktan? Karutwiran niya. Ako na lang kaya sumuntok sa'yo. Pinilit niyang magpakahinahon. Lalong walang mangyayari kung sisinghalan niya ito. Naghihimutok na nga ito. Pagagalitan pa ba niya ito? Baka mapuno na ng tuluyan ng salop at magdrama ito ng katakot-takot. Kaunting pasensya naman sana, Choleng. Kilala mo naman si Lola. Nag-uulyanin na yon. Malumanay na paliwanag niya. Dati pa naman siya nag-uulyanin, kuya. Pero parang lumalala. Dati hindi naman niya ako binabato ng balat ng saging. Patuloy na pag-i-emote nito. Lalo siyang naiinis. Pero nagtimpi pa rin siya. Mano ba namang batuhin ka ng balat ng saging? Mas masama kung iyong saging mismong ibabato sa'yo, hindi ba? Yun na nga banta niya, kuya. Sa susunod daw ay isang piling ng saging na ang ibabato niya sa akin. Humikbi na naman ito. Para naghahanda na itong umatungal. Hinilot niya ang kanyang sentido. Ang matinding sakit ng ulo sigurong iyon ang parusa sa kanya ng tadhana sa pag-inom niya ng alak na nagdaang gabi. Patunay lamang iyon na hindi talaga maganda sa katawan ng alkohol. Oh, give me a break. Piping himutok niya. He had every reason to drink last night. Masama bang subukan niyang ibsan ang kamandag ng Black Label at fundador ang sama ng loob na idinulot ng pakikipagkalas sa kanya ni Monette? Last night, he drank himself to sleep. Nakatulugan na niya ang pag-inom. Hindi niya balak na gawin yon. Ang plano niya ay 1 hanggang 2 o siya sige 3 shot ng brandy lang ang iinumin niya. Pero ang 3 ay naging lagpas 1 dosena yata. Masama ang kanyang loob. Iyon ang katwiran niya. Na nagdaang araw kasi ay nakipagpalipas siya kay Monette. Wala na raw kasi siyang oras para dito. Kung hindi raw trabaho ay ang kanyang lola ang kinakatwiran niyang inaasikaso niya. Totoo ang sinasabi nito pero masama ba yun? He was working for their future after all. At si Lola Tansy, alangan naman pabayaan niya ito samantalang halos ito na nagpalaki sa kanya. Bata pa siya na maghiwalay ang kanyang mga magulang. Kaagad din nagkaroon ng bagong pamilya ang mga ito kaya halos ang lola na niya nag-aruga sa kanya. Dahil doon ay malaking utang na loob niya rito. Nangatwiran siya kay Monette pero hindi nito tinanggap yun. Sa halip ay winakasan nito ang magdadalawang taong relasyon nila. Hindi niya akalaang iindahin niya ang labis sa paghiwalay. Ang katwiran niya, marami namang babae riyan. Pero ayaw niyang tanggapin ang kanyang puso. Nasasaktan talaga siya kapag napapainom siya. Na magising siya ay mayroon na siyang matinding hangover. Dumagdag pa si Choleng. Hindi ko na talaga kaya, kuya. Giit nito. Maghanap na lang siguro kayo ng iba. Not now, Choleng, please. Marami akong trabaho. Hindi ko kakayaning ora-oradang maghahanap na ibang titingin kay Lola. Kuya, baka mapatay niya na ako. Baka ako makapatay siya kapag hindi ka tumigil. Sa loob-loob niya. Over ka, Choleng. Hindi mamamatay tao si Lola. Alam mo yun. Kuya, maghahanap ako ng ibang mag-aalaga sa kanya, promise. Sabi niya. Kailan? Sa lalong madaling panahon. Sige na naman, Choleng. Unawain mo naman ang kalagayan ni Lola. Mabait naman yun Nag-uulyanin na nga lang kaya ganon. Sumigok-sigok ito. Ang sarap batukan. Sa loob-loob niya. Matagal-tagal na rin itong naninilbihan sa kanila. Mga 5 taon na yata ito roon. Pero noon ay hindi pa naman masyadong malala ang pagiging ulyanin ni Lola. Nakakausap pa ito ng matino.
Hanggang ngayon naman ay may mga pagkakataon pa rin na malinaw ang pag-iisip nito. Mas madalas nga lang na parang inaagyo na ang alaala nito. His grandmother was diagnosed with mild dementia a few years ago. Ayon sa doktor nito, kung gaano kabilis ang paglala ng karamdaman nito ay hindi raw karakarakang masasabi. Laking pasasalamat nga niya na mabagal ang progreso ng sakit niyon. Iyon nga lang, heto nga't dumating na rin ang punto na hindi nakagandahan ang estado ng pag-iisip nito. Maswerte siya at may pera siyang maipambabayad sa mga mag-aalaga rito. At iyon ang plano niya, ang ikuha na ito ng isang profesional na tagapag-alaga. He started his business using the money his grandmother gave him. Isang home maintenance service ang negosyo niya. It was doing well, thus making him financially independent. Kahit wala na siyang mamanahin ay tiyak na hindi siya magdadarahop. Kahit nga mag-asawa siya ng 5 ay kayang-kaya niyang buhayin ng mga ito. Kaya bakit niya pagkukuriputan ang lola niya? Sana nga lang ay hindi siya mahirapang ihanap ito ng matinong tagapag-alaga. Inikot-ikot ni Bea ang balikat niya. Kung makapagsasalita lamang siguro ang mga iyon, ay malamang na pinalaonan na siya ng mura ng mga iyon. Malamang nagagaya rin sa mga iyon ng ibang mga kalamnan niya. Galing siya sa trabaho niya sa isang nursing home. Hindi biro magbuhat na matatandang mga iilan na ay magpapabuhat pa. Hindi madali ang makipag-usap sa mga ito dahil kung minsan ay mas pasaway pa mga ito kaysa sa isang paslit na matigas ang ulo. Kaya hayon siya. Tuwing uuwi siya ay daig pa niyang sumailalim sa initiation rites ng isang fraternity. Masakit ang buong katawan niya. Pakiramdam din niya, sa loob ng isang araw ay 1 dosenang buhok niya ang nagiging puti. Hindi naman sa inaayawan niya ang kanyang trabaho. The truth was, she found it very fulfilling. Kahit makulit ang matatandang inaalagaan niya, ay may nadarama siyang kasiyahan sa pagtulong sa mga ito. Hindi nga lang talaga niya makakaila na mahirap ang kanyang trabaho, lalo pa't 4 na matatandang nakatokas sa kanya. Hindi kagaya ng karamihang kumukuha ng caregiving, wala siyang balak mangibang bansa. Ang plano niya ay magtatag ng sarili niyang nursing home balang araw. Nakakita kasi siya ng kulang sa ganoong pasilidad sa Pilipinas. Umaayon siya sa mas mabuti pa rin na kapamilya ng may edad ang tumitingin sa mga ito, pero batid din niya na may mga pagkakataon na walang kakayahan ng mga kaanak na mag-asikaso na matandang may sakit. Isa sa mga rason ng pangangailangan magtrabaho ng mga iyon. Kung minsan din ay mas maganda ang pangangalaga na may ibibigay ng isang pribadong institusyon kaysa sa bahay lamang na mamalagi ang matatanda. Kaya pangarap niya na isang araw ay makapagpatayo siya ng isang institusyong mangangalaga sa matanda. Dahil doon kaya ipinagbubuti niya ang kanyang trabaho kahit kumayod siya na parang kalabaw. Humilata siya sa kama. Ang sarap sa likod ng malambot na kutsyon. Unti-unti nang inaagaw ng antok ang kanyang diwa nang gulantangin siya ng malakas sa pagtunog ng cellphone niya. Nahahawa na ba siya sa matatandang inaalagaan niya na kaunting ingay lang ay natataranta na? Nagiging kasing ulyanin na rin yata siya ng mga ito. Ni hindi niya kasi maalala kung saan niya inilagay ang cellphone niya. Patuloy pa naman iyon sa pambubulahaw. Sa wakas ay nakita niya iyon. Sinagot niya iyon nang hindi tinitingnan kung sino ang caller niya. Hello? B, tulog ka na ba? Nakilala agad niya ang kaibigan niyang si Lena. Sana, kaso tumawag ka. Oops, sorry, pero hindi bale. Kadatungan naman itong pakay ko. Kadatungan? Ngumiting agad ang radar niya. Kagaya niya ay isa rin itong caregiver, pero magkaiba sila ng pinapasukan. Mas marami rin itong contacts kaysa kanya, kaya kadalasan ito nagbibigay sa kanya ng sideline. Pandagdag din niyon sa ipon niya. Yap, may kakilala ko na naghahanap ng full-time caregiver para sa lola niya. Full-time? Nadismaya siya. Ang akala niya kikita na siya ng extra. Palpak naman pala ang kaibigan niya. May trabaho kaya ako. Paano ako makakapag full-time? Loka, malaking offer. At saka pwede naman siguro na mag-file ka muna ng vacation leave. Total, ikaw na rin ang nagsabi na marami ka nang naipong leave, hindi ba? Tingnan mo lang kung okay ang work conditions. Kung oo, ay di saka ka mag-decide kung magre-resign ka na. Kung hindi naman, makakabalik ka pa sa pinapasukan mo. Duda siya sa sinabi nito. Kung malaki ang offer, ba't hindi ko pumatol, aber? Gusto ko nga sana, kaso may pinirmahan akong kontrata.
Sigurista kasi administrator nitong WellCare eh. Pwede akong idemanda ni Mrs. De Guzman kung i-feel niya. Ikaw, wala ka namang kontrata, hindi ba? Kaya ikaw naisip ko na i-rekomenda. I-rekomenda? Hindi ko ba nabanggit? Kakilala ni Tito Bong ang naghahanap ng caregiver. Ay, nabanggit mo. Kaya nga nalaman ko agad eh. Sarkastiko sabi niya. Sorry uli, mukhang nauna nang mag-vacation leave ang utak ko. Nito, hindi lang yata vacation leave ang utak mo. Sa tingin ko'y permanente lang out of order. Ha? Laitin mo pa kaya ako kapag nalaman mo kung magkano ang alok na magpapaalaga ng lola niya? Pagyayabang nito. Magkano? Curious na tanong niya. Tumataginting na 40k lang naman per month. 40? Oo, 40. Ano ka ngayon? Kung kaya niya magbayad ng 40,000 pesos, bakit hindi na lamang niya ipasok sa nursing home ang sinasabi mong lola niya? Nakakaduda. Baka sindikato yan. O baka naman bayolente yung matanda. Ano ka ba? Sindikato ka riyan. Kilala nga ni Tito Bong yung magpapaalaga. Kaibigan nito yung Tito Bong yung apo. Yung apo ang naghahanap ng caregiver para sa lola niya. Ayaw niya ipasok sa nursing home ang lola niya kasi close sila at gusto raw niya nakasama niya ito sa bahay. May katulong din naman daw doon sa bahay nila kaya hindi mo solo ang pagtingin-tingin sa matanda. Oh, ano? Type mo? Napaisip siya. Malaking dagdag sa sweldo niya ang 25,000 kada buwan ang 40k sa sinasabi ni Lena. I'll think about it. Saad niya. I'll think about it ka pa riyan. What's to think about? Nito. Lahat naman siguro ng gagawin desisyon ay dapat pinag-isipan, hindi ba? Katwiran niya. Ayoko magsisi. Oh, siya, sige na. Kunwari naintindihan ko na. Pero pakibilisan lang po ng pag-iisip. Nagmamadali yung naghahanap na mag-aalaga eh. Mamaya niyan may nakuha pa siyang iba. Sayang kadatungan. Kung may makikita siyang iba, ibig sabihin lang, siguro hindi ako nauukol para sa trabahong yon. Katwiran niya. Hay, ewan ko sa'yo. Kung pwede lang ako. Ngayon pa lang nandun na ako at feeling close na siguro kami ni Lola. Sabi nito. Tinawanan lamang niya ito. Apurada talaga ito. Pero desidido siya na pag-isipan muna ng mabuti ang magiging pasyon niya. Magta3 taon na siya sa Golden Years Home, kaya komportable na siya roon. Iyon nga lang, nakakapagod ng trabaho niya ron. Mas mataas din ang sweldong iniaalok ng tao naghahanap umano na mag-aalaga sa lola nito. Kilala rin niya ang titol ni Lena. Hindi naman bara-bara ang lalaki. Kung gaanong ipinaalam nito sa pamangkin nito ang tungkol sa naturang trabaho, ibig sabihin lang niyon ay maayos iyon. She needed to weigh the pros and cons. Gaanong klase siyang tao? Hindi siya ang tipong tumatalon sa ilog nang hindi muna niya ay naalam kung gaano kalalim iyon. Kung may bato siyang pwedeng tamaan, kung may pating, syokoy o balyenang maiimbiyerna sa biglang paglusog niya sa tahanan niyon. But she had to admit the offer was tempting. Kaya mag-iisip siya ng mabuti. Pero bago ang lahat, kailangan niyang matulog. Nahiga na uli siya. Maya-maya lamang ay nasa looban niya siya ng panaginip. Nalingaling batuhin ni Bea ng sapatos ang lalaking kaharap niya. Hindi nakakatuwa ang paraan ng pagtitig nito sa kanya. Sa ilang taon na niyang pagtatrabaho bilang caregiver ay wala pang kumilati sa kanya na para bang nangungutang siya sa halip na nagpapasa ng application letter. Sayang, may itsura pa naman. Nabwisit siya sa kanyang sarili nang maisip niya iyon. Trabaho lang dapat ang isipin niya, walang personalan. Trabaho ang pakay niya, kaya trabaho ang iisipin niya sa pagpunta sa bahay na iyon at hindi ang paghahanap ng fafa. Wala siyang panahong magka-boyfriend. Marami pa siyang mga pangarap. Maraming gustong marating. Sagabal sa mga iyon ang pakikipagnobyo dahil makain ng oras at enerhiya ang pag-aalaga sa isang relasyon. Pero hindi komo siya naghahanap ng boyfriend
hindi na niya mapapansin kung papabol o hindi ang mga lalaki nakakasalubong niya. Hindi siya bulag o comatose. Nasisiguro niyang nasa ganong kategorya ang lalaking kaharap niya ng mga sandaling iyon. Iyon nga lang, minus 200 points na ang paraan ng pagkilatis nito sa kanya. Kakaiba kasi ito kung tumingin. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.